si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Higit 720,000 katao na ang apektado ng pagbaha na dulot ng pag-ulan bunsod ng shearline na kumilos sa ilang mga rehiyon tulad ng katimugang bahagi ng Luzon na kinabibilangan ng Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Dahil sa sama ng panahon, may kabuuang 21 landslides na ang naitala, karamihan sa Eastern Visayas habang may kabuuang 39 na kalsada na ang nananatiling hindi madaanan dahil sa pagbaha o pagguho ng lupa. Gayon din ang 38 bayan na wala pa umanong kuryente. Kaunting kaalaman, ang shearline ay nabubuo kapag ang malamig na hangin ng hilagang silangan monsoon o amihan ay nakikipag-ugnayan sa mainit na hangin sa mga tropikal na lugar tulad ng Pilipinas. Karaniwan itong nagaganap pagsapit ng Nobyembre hanggang Pebrero. Upang mas maging abot kaya ang funeral expenses, partikular na sa mga may hirap na pamilya, isinulong kamakailan sa Kamara ang panukala para rito. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Isinulong ni House Committee on Trade and Industry Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duque Fresco ang panukala na magbibigay access sa mga Pilipino na magkaroon ng abot-kayang funeral service kasama ang gastos sa kabaong. Ito ay bunsod ng mahal na gastusin sa pagpapalibing at iba pang serbisyong pampatay. Ayon kay Frasco, isa ito sa mga malaking pasakit ng mga mamamayan, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa naganap na pagdinig sa Kamara kamakailan, ipinagtibay na House Bill 102 o Affordable Casket Act kung saan layon nitong makapaghatid ng disenteng funeral service at kabaong na hindi lalagpas sa 20,000 piso ang halaga. Sa ilalim din nito, kinakailangang magbigay ng mas mahal na kabaong ang funeral parlor kung sakaling walang aabutang murang kabaong ang isang mahirap na pamilya, ngunit ang presyo na babayaran ay hindi lalagpas sa 20,000 piso kasama na ang funeral service. Ang sinumang lalabag ay pagmumultahin ng hindi hihigit sa 200,000 piso at masususpende ang lisensya hanggang 6 na buwan. Sakaling umulit, papatawan nito ng multa na hindi hihigit sa 400,000 piso at aalisan na ng lisensya. Ang mga suhestyon na ito ay epektibo sakaling maisabatas ang panukala. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala sa publiko ang Department of Public Works and Highways National Capital Region o DPWH-NCR ukol sa kumakalat na advisory na nang susulisit ang kagawaran. Ayon sa DPWH-NCR, may ilang mga individual ang gumagamit sa pangalan ng mga opisyal sa departamento para makapagsulisit kung saan inilinaw nito na peke at hindi galing sa kagawaran ang nasabing advisory. Kaya't hinihikayat nito ang publiko na maging mapanuri at maging basihan ang opisyal na account ng DPWH. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Indonesia paitingin ng kolaborasyon sa maritime security. BTI, ipinilaga ang price freeze sa Oriental Mindoro matapos ang banta ng ASF sa ilang bayan. PBBM, pinangunahan ang inaugurasyon ng isang malaking cancer care hospital. Kongreso, ipinagtibay ang panukala para sa abot-kayang funeral expenses. DND, namahagi ng tulong pinansyal sa mga dating rebelde sa Apayao. Pilipinas, nag-uwi ng 6 na medalya sa 16th World Wushu Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita.
Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Healthway Cancer Care Hospital sa Taguig City ngayong Biyernes, ika-24 ng Nobyembre. Ayon sa Pangulo, refleksyon ito na mas pinaigting na ng partnership ng gobyerno sa pribadong sektor sa isang hangarin na maging maunlad na healthcare destination ang bansa sa Asia. Ang nasabing ospital ay makakapag-accommodate ng iba't ibang serbisyo ukol sa cancer tulad ng screening, diagnosis, post-cancer care treatment at iba pa. Bilang bahagi ng selebrasyon para sa NSTW, itinampok ang ilan sa mga inobasyon ng pampublikong sasakyan na matatagpuan sa Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa kauna-unahang selebrasyon ng National Science, Technology and Innovation Week o NSTW sa Iloilo City ay itinampok nitong ilan sa mga inobasyon ng pampublikong sasakyan sa Pilipinas. Kabilang dito ang mga electric tricycles o e-trike, converted electric tricycles o C-trike, flexible electric vehicles, LPG public utility vehicles, vehicle-to-everything initiatives for road safety, at safe, efficient, and sustainable solar-assisted plug-in electric boat. Payag ng Department of Science and Technology o DOST, ang mga ipinakitang inobasyon ay may magandang benepisyo na idinudulot sa kapaligiran. Dahil nababawasan umano nito ang noise at air pollution na siyang mas nakakabuti sa kapaligiran. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidium Jr., ang NSTW ay paraan din upang hikayatin ang mga dalub-agham at mga maniliksik sa pagtamo ng pag-unlad sa industriya ng teknolohiya at pagpapabuti sa kapaligiran. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Umabot na sa higit 7 milyong pisong halaga ang pinsala sa agrikultura na dulot ng magnitude 6.8 na lindol na gumimbal sa ilang bahagi ng Sorsogon kamakailan. Nasa 120 mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon ang naitalang naapektuhan ng lindol. Aabot sa higit 1 milyon ang pinsala sa produksyon ng mais, 4 na milyon naman sa high-value crops, 2 milyon sa pangisdaan, at higit sa 36,000 piso sa produksyon ng livestock at poultry. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Indonesia paitingin ang kolaborasyon sa maritime security. BTI, ipinilaga ang price freeze sa Oriental Mindoro matapos ang banta ng ASF sa ilang bayan. PBBM, pinangunahan ang inaugurasyon ng isang malaking cancer care hospital. Kongreso, ipinagtibay ang panukala para sa abot-kayang funeral expenses. DND, namahagi ng tulong pinansyal sa mga dating rebelde sa Apayao. Pilipinas, nag-uwi ng 6 na medalya sa 16th World Wushu Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Bilang bahagi ng Balikloob program ng lokal na pamahalaan ng Apayao, 6 na dating rebelde ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of National Defense o DND. Kasabay nito ay ang kanilang panunumpa ng katapatan, hudyat ng kanilang pagtalima na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Samantala, pinangunahan naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal kahapon ika-23 ng Nobyembre sa isang awarding ceremony, kung saan kaisa si Apayao Governor Elias Bulot Jr. sa nagsabuhay sa mga dating rebelde na bumalik sa mainstream society. Matapos ang 6.8 magnitude na lindol sa Sarangani, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang mga pamilyang naapektuhan ay mairelocate.
Francis Riodique para sa balita. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga local government unit ng Sarangani upang maging posible ang relokasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa nasabing lugar. Ayon sa ulat ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao, 447 na kabahayan ang nasira at 3,040 naman ang partially damaged houses. Dagdag pa rito, 15,607 na pamilya ang apektado ng lindol na 12% ng kabuuang household sa Sarangani. Samantala, inatasan naman ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na pag-aralan ang kabuuang naging pinsala ng nasabing lindol. Sa kabilang banda, ayon sa Office of the Civil Defense Region 12, umabot na sa 25.2 milyong piso ang kabuuang naipamahaging tulong sa Sarangani. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng dagat sa buong Timog Silangang Asya, pinaigting ng Indonesia Coast Guard o Bakamlari at Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang kooperasyon. Binigyan diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa lugar ng Timog Silangang Asya habang muling pinagtitibay ang kanilang pangako sa pagsiguro ng kaligtasan at seguridad sa dagat. Ang kaganapan ay sinagawa sa Davao City sa pagitan ng Bakamlari Head Vice Admiral Irvan Shea at PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas at Indonesia paitingin ang kolaborasyon sa maritime security. DTI ipinilaga ang prize freeze sa Oriental Mindoro matapos ang banta ng ASF sa ilang bayan. PBBM pinangunahan ang inaugurasyon ng isang malaking cancer care hospital. Kongreso ipinagtibay ang panukala para sa abot-kayang funeral expenses. DND na mahagi ng tulong pinansyal sa mga dating rebelde sa Apayao. Pilipinas, nag-uwi ng 6 na medalya sa 16th World Wushu Championships. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.